Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Sa ngayon nga, may tatlo po tayong bagyo na binabantayan. Una, itong Tropical Depression, Neneng, na nasa loob ng ating area of responsibility. At sa ngayon nga po ay nasa karagatan silangan ng Taiwan, 365 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon ay Tropical Depression category ito na may taglay na hangin na aabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot ng 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon nga po ay wala naman po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Yung paghila lamang nito sa habagat, yung epekto nito sa ating panahon. And aside naman po dyan, ay possible din po na magkaroon din po tayo ng mga maalon na karagatan dito sa extreme northern Luzon dulot nitong bagyong Neneng. So kung mapapansin po natin sa ating latest satellite imagery, yung mga kaulapan na dulot nitong habagat ay nakatutok sa ngayon dito sa may Pangasinan, La Union, Benguet, maging dito rin po sa may other parts ng northern Luzon. Ngunit dito naman po sa may southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao, kung mapapansin po natin, ay bawas po yung ating mga kaulapan, kaya't bawas din po yung ating mga pag-ulan. Para naman sa update dito sa dalawa pang bagyo na ating binabantayan, yung nasa labas po ng ating area of responsibility, una, medyo mas malapit po sa ating bansa, itong tropical depression na nasa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito po'y nasa layong 1,055 kilometers silangan or kanluran ng extreme northern Luzon. At sa ngayon nga po nakikita natin ay patuloy po itong kikilos pa west-northwestward o westward patungo po dito sa may southern mainland China kung saan maaari po itong maglandfall. At sa ngayon, hindi naman po itong direkta nakakaapekto sa ating bansa. Yung pangalawang bagyo na nasa labas ng ating PAR, itong tropical storm na may international name na Saudel. Ito po ay mas lumakas nga po. Nasa mahigit 2,900 kilometers away pa po ito ng northeastern Mindanao. 75 kilometers per hour ang kanyang taglay na hangin at umaabot ng 90 kilometers per hour ang kanyang bugso. At sa ngayon, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ngayong araw, hindi pa po ito nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit, habang nandito po ito sa Philippine Sea ay mas lalakas pa ito at maaari nga pong magpatuloy ang kanyang pagkilos pa west-northwestward. At ito pong bagyo na ito ay maaari namang magpalakas muli ng ating habagat simula sa Sunday. Ngunit yung senaryo nga po dito sa bagyong ito ay mataas pa po yung uncertainty. So always po ay i-check yung ating mga latest weather updates para po sa magiging lagay nitong panibago nating tropical disturbance. Ayon po sa ating latest forecast track and intensity, itong bagyong Neneng ay patuloy nakikilos pa west-northwestward sa susunod na 12 hours at maaaring mapanatili nito ang kanyang lakas bilang isang tropical depression category. Ngunit ng umaga ay magto-turn naman po ito pa north-northwestward at dadaan sa between dito sa mga isla sa Yeyama Islands kung saan ay maaari pong mas humina itong bagyong Neneng at mag-downgrade na lamang bilang isang low pressure area pagsapit po ng hapon o sa gabi or sa umaga ng Friday. And paghina po nitong bagyong Neneng ay mas hihina din po yung kanyang hatak sa habagat. So expect po natin starting tomorrow ay magkakaroon po tayo ng kabawasan dun sa mga pag-ulan natin dulot ng habagat until Saturday. Para naman po sa mga malalakas na hangin, sa ngayon wala po tayong nakataas na wind signal dahil malayo nga po itong bagyong Neneng sa ating mga kalupaan. At ngunit posible pa rin po yung mga pabugso-bugsong mga hangin dito po sa areas ng Luzon and Visayas, most parts of Luzon and Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, maging sa may Davao region, ngayon dulot po ng habagat. And pagsapit naman po ng Friday ay
meron pa rin po tayong mga pabugso-bugsong hangin dahil sa bagat, sa malaking bahagi pa rin ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar, maging sa may Davao Oriental. Ayon naman po sa ating pag-asa ay nasa yellow heavy rainfall warning pa rin ang Zambales at Bataan. So asahan pa rin natin dyan na meron pa rin mga paminsan-minsan na malalakas na mga pag-ulan. Ngunit sa other parts naman po ng Luzon or Southern Luzon area and Central Luzon ay bawas nga po yung ating mga pag-ulan ngayon. Ngunit sa ngayon nga po ay may nakataas pa rin po tayo na weather advisory dahil meron pa rin po tayong paminsan-minsan na mga malalakas na mga pag-ulan. Ngayong gabi, dito po sa areas na nasa orange, pinakamalalakas pa rin sa Pangasinan, Zambales, and Bataan, 100 to 200 millimeters of rainfall in the span of 24 hours. Meanwhile, dito naman po sa mga probinsya na nasa yellow, sila po yung makakaranas ng 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan. Diyan po yan sa Batanes, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, and Occidental Mindoro. So kahit nga po humina yung habagat, kung mas humina din itong bagyong Neneng habang dumadaan sa mga isla ng Yeyama Islands, ay meron pa rin po tayong mga maulap na panahon dito po sa area ng Luzon specifically. Pagsapit naman po Friday ng gabi ay inaasahan nga po natin hihina yung habagat kaya't magda-downgrade po to 50 to 100 millimeters yung expected rainfall natin dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at maging sa may Batanes. So ang nakikita nga po natin ay mas bawas po yung mga pag-ulan dito po pagsapit ng Friday specifically at kokonti din yung mga lugar na makakaranas ng possible na mga moderate to occasionally heavy rains. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Although, nasa katamtaman hanggang sa maalon ang ating karagatan dito sa northern and western seaboard ng Luzon. So expect po natin hanggang 3.1 meters yung taas ng mga pag-alon dito po sa nabanggit kong lugar. So yung mga ganyan po ay delikado pa rin naman, lalong-lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. So always po ay doble ingat sa ating mga kababayang manalayag. Nasa moderate naman po o katamtaman yung ating karagatan dito sa eastern seaboard ng ating bansa, while slight to moderate po o nasa banayad hanggang katamtaman yung ating mga karagatan dito po sa other parts ng Visayas and Mindanao.